Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Ayon po sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Let us pray. Amang banal, salamat po sa iyong biyaya at pagpapala na binigay mo po sa amin. Manguna po kayo at ang salita mo patuloy ang siyang gumawa sa amin. Lord, help us na maintindihan po patuloy ang salita mo. In Jesus' name we pray. Amen. Papasalamat po tayo sa Diyos dahil ang ating bansa ay hindi po nag-engage sa war. Sapagkat alam po natin kapag may war, at una, naandyan ang trouble, naandyan po ang panganib, may mga danger. At tapos ay naandyan din naman yung poverty. At yan po. And sa ganung bagay mga kapatid, na mahirap ang mga may giyera. Tayo po, pasalamat tayo na andito tayo. Wala tayong gano'n, wala tayong gera. Pero sa ibang bansa, katulad sa Middle East o sa Israel, na lagi nakikita mo, laging merong sirens. Ang ibig sabihin, merong mga missiles na parating. At kaya ang gagawin ng mga citizen, bababa doon sa kanilang bunker na kung saan ay magtatago po sila ron. Napunta po ako doon sa biniyaan po tayo ng Panginoon, mapunta sa Israel at nakarating po ako sa bahay ni na Pastor Aris Padula. Meron silang bunker doon sa basement ng kanilang bahay. At pag merong mga sirens na yun, babaan na po mga tao. At kumbaga, walang pinipiling oras po yon. At lagi naando sa panganib, lagi naando ng pangamba. At kung meron talagang ninanais ang pamilya, ay walang iba o ang isang tao, ang isang community o anuman ang isang bansa, ay magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. At itong bagay nito mga kapatid, alam po ninyo, mahirap po para sa part ng mga Israelita na mabuhay sa ganoon. But we thank the Lord din naman sapagkat makikita po natin sa salitang ito ng banal na kasulatan na binasa natin, ang tunay na kapayapaan na nanggagaling po sa Diyos. At makita natin, unang bagay, the true peace with God will come only through Jesus Christ. At yung tunay na kapayapaan ay galing po lamang kay Kristo. Sapagkat sabi nga, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At sabi po ng salita ng Panginoon, na dati po tayo ay alienated from God. Makita natin, tayo po ay separated from God. Pero salamat po, through the Lord Jesus Christ, ay dumating sa atin ang biyayang ito ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng kaayusan o na-restore tayo sa relationship natin sa Diyos. At alam po ninyo, ang sabi nga po in Isaiah 53 verse 5, the chastisement of our peace was upon Him. At na kay Kristo, dahil sa po ang pumasan ng ating mga kasalanan. So through Christ, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Nawala yung pakikipag-alit natin sa Diyos nung tayo po'y nagsisit na ng palataya kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi po ng James 4:4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So dito po makita natin na ito yung kaaway, kumbaga, ito yung karibal ng Panginoon sa puso ng tao, yung friendship with the world. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na through Jesus Christ, mga kapatid, ay magkaroon ang tao ng kaugnayan sa Panginoon, ma-restore ang fellowship natin sa Panginoon, at mabalik tayo sa Diyos. At dahil doon, tayo po na tumanggap kay Kristo, may kapayapaan sa Panginoon. At peace with God. Yan ang makita natin. At ngayon, ang banal na kasulatan mga kapatid ay nagtuturo din naman yung patungkol sa interpersonal relationship. Ginagabayan tayo ng salita ng Panginoon at to have peace one with another. Sapagkat tayo po'y mga Kristiyano na, tayo po'y mga mananampalataya, ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na hindi tayo makipag-alit sa iba, hindi tayo makipag-away dahil nga po sabi nga, if your enemy is hunger,
feed him. If he thirsts, give him drink. So, love your enemies. So, talagang hindi tayo in-encourage mga kapatid ng salita ng Panginoon na to engage mga kapatid sa giyera or to fight. At para po sa atin. Bagkus, tinuturuan tayo ng Panginoon. But ang pinaka-greatest mga kapatid ay yung relationship natin sa Diyos. Yan po, dyan nagsisimula ang tunay na kapayapaan. At na kung saan, tanging kay Kristo po galing ang kapayapaan na meron po tayo ngayon. At alam po ninyo, ang mga Hudyo, mga kapatid, ang mga Hudyo ay meron silang giyera at wala silang kapayapaan na galing po sa Panginoon. Wala silang kapayapaan because they rejected the Messiah sent to them ng Panginoon. Tinanggihan nila yung Messiah, kaya naalala nyo mga kapatid, yung sinabi po ng mga tao na crucify him. And then ang sabi, his blood be upon us and on our children. At ngayon, mula noon mga kapatid, alam po naman natin na hindi na nagkaroon ng tunay na kapayapaan ang mga Hudyo sapagkat tinanggihan nga po nila ang Messiah. Until now, alam po naman natin, nandoon pa rin sila sa stage ng pagtanggi sa Panginoon. Kaya, we preach the Lord Jesus Christ to them. We pray for the peace of Jerusalem and we preach the Lord Jesus Christ so that magkaroon sila ng tunay na kapayapaan. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo na ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, ay makikita natin na kahit mga Hudyo o Gentile, makita natin, ang mga Hudyo na ito ay magkakaroon lamang ng tunay na kapayapaan pagka tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi dahil sa wala silang giyera, kundi tunay na kapayapaan sa kanilang mga puso. Na meron sila bunga ng kanilang relasyon sa Diyos at sapagkat tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun po mahalaga, the true peace with God will come only through Jesus Christ. Lagi pong ganon. Yan ang katuruan ng salita ng Panginoon. At na kung saan, sabi nga po ng banal na kasulatan, Jesus Christ mga kapatid ay tinuturo at sabi po ng Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Walang iba kundi ang Panginoon. So, salamat sa Diyos dahil, alam nyo, tunay kasi na magkakaroon lamang ng kapayapaan ang Israel pagka tinanggap nila ang Panginoon bilang kanilang Panginoon sa kanilang buhay at tagapagligtas. And actually, ito po yung ine-expect ng mga Hudyo, kaya nila tinanggihan si Kristo. Bakit to? Sa panahon natin ngayon, ang sinasabi po nila, kaya hindi nila matanggap, ang maraming Hudyo hindi nila matanggap na si Kristo, Jesus Christ, ang Messiah ng Israel, sapagkat ang kanilang pananaw, ang Messiah is the one who will bring peace, universal peace sa buong mundo. At dahil nga hindi nakikita nila na merong universal peace, kaya nila tinanggihan ang Messiah. At hindi nila naintindihan, mga kapatid, na magsisimula ang kapayapaan ng Panginoon unay sa kanilang mga puso kung tinanggap nila ang Messiah. Sa kanilang mga puso. And then, yung presence ng Panginoon sa buhay nila, yan ang dahilan para po magkaroon ng universal peace. Sa puso ng tao nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Yun po ang pinakamahalaga na makita natin. Okay, gayon din naman, sabi natin, the true peace with God will come only through Jesus Christ. Gayon din naman, the peace of God takes the place of worry. Ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, na nagaling sa Panginoon, ito po'y nag-aalis, mga kapatid, ng worry. Ang sabi nga po ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds
through Christ Jesus. So makita natin mga kapatid na it takes worry. It takes the place of worry sa isang tao na mayroong mga pangamba. At katulad yan, when we depend on God's promises, nawawala yung worry sapagkat naturally, as a human being, meron tayong worry. Katulad yan, worry sa kalusugan, worry sa mga economy natin, worry sa situation ng buhay natin, worry sa maraming bagay. At yan po. Pero lahat ng ito mga kapatid, ay lagi po natin pakatandaan, when we depend on God, on God's promises, and we depend on God's sovereignty, at na kung saan, alam natin that God will not forsake us, nor leave us, because we are God's children, na tayong tumanggap kay Kristo, we are God's children, then, hindi tayo mga kapatid pababayaan ng Panginoon. And because of that, we depend on God's promises, and we depend on God's sovereignty, na kailanman, He is always in control, He is always in control sa ating buhay at maging sa situation ng buong mundo. Whatever happens, ay naandyan mga kapatid. We do not know what will be tomorrow, but we know who holds tomorrow. Yan naman po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa pag-asang meron tayo kay Kristo. We always depend on God. Ang sabi nga po ng Isaiah 26 verse 3, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Kapag tayo po ay nakapokus ang ating kaisipan, puso sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa magagawa ng Diyos, ang sabi po mga kapatid, Thou wilt keep him in perfect peace. At sa ating buhay, ang mundo nating ito mga kapatid ay hindi talaga magkakaroon ng tunay na kapayapaan unless nakilalanin ang Prince of Peace, walang iba kundi ang Panginoon. Maging sa personal na buhay po natin mga kapatid. At kung tayo man ay talaga may karamdaman, may pangamba, may kahirapan ng buhay, sometimes naandun yung takot, naandun mga kapatid yung mga alalahanin, and always pabayaan natin na ang Panginoon po ang patuloy na gumawa sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Bayaan natin ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating mga puso. Okay, sinasabi po ng salita ng Panginoon na sabi nga po ang kailangan natin, let your request be made known unto God. Okay? At wag tayong mga balisa, wag tayong mag-alala. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. At sa ganong bagay, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep up your hearts and minds through Christ Jesus. Okay? So, kaya po, brethren, anuman po ang kaguluhan, anuman po ang alalahanin, anuman po ang panganib, anuman po, mga kapatid, ang inaalala mo, meron tayong Diyos na nakaunawa ng buhay pananampalataya natin. Just keep on trusting the Lord at pangako naman Panginoon. Now, isa pang bagay mga kapatid, there is no peace for the wicked. Ito po yung pangatlo. Nang ibig sabihin mga kapatid, excuse me, ang sabi po ng Isaiah 48 verse 22, there is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Walang kapayapaan sa mga masasama. Okay? So, walang tunay na kapayapaan sa kanila. Kaya, yun, kumbaga, dahil sila'y under the curse ng Panginoon, wala silang tunay na kapayapaan. Isaiah 59:8, the way of peace they know not, and there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Wala pong kapayapaan sa kanilang mga puso. Romans 3:17, and the way of peace have they not known. Mga unbeliever, hindi nila po alam ang tunay na kapayapaan. Kaya they need the Lord Jesus Christ. Now, eto po, hindi man tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan, pero kapag ka ang Panginoon na naghahari, mga kapatid, meron talagang kapayapaan sa panahon ng millennium naman yan. The promise of peace in the time of millennium. Ezekiel 34 verse 24, ang sabi po, and I the Lord will be their God, and my servant David the prince among them. I the Lord have spoken it,
And I will make with them a covenant of peace, and will cause the evil beasts to cease out of the land. And they shall dwell safely in the wilderness, and sleep in the woods. And I will make them and the places round about my hill a blessing, and I will cause the shower to come down in his season, and there shall be showers of blessing. So dito po mga kapatid, panahon ng millennium, mag-establish ang Panginoon ng kanyang kingdom, at yon, tunay na kapayapaan mga kapatid. Sapagkat ang paghahari ng Panginoon will be characterized by peace and righteousness. Pero doon tayo mga kapatid sa panahon natin ngayon, na tayo po'y nagnanais ng kapayapaan na galing po talaga sa Panginoon. And I encourage you brethren, keep on trusting the Lord. Ano man po ang problema sa buhay natin, ang sabi po ng salita ng Panginoon, be careful for natin. The solution for everything mga kapatid is that we trust the Lord, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Maaaring may trouble sa kalagitnaan sa buhay natin, sa ating pamilya. But when we come to the Lord in prayer, but when we put ourselves in our prayer to the Lord, ang sabi po mga kapatid, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through our Lord Jesus Christ. Yung kapayapaan ni Kristo, bagamat may trouble sa kalagitnaan, may panganib, may giyera, pero yung kapayapaang nagmumula sa Diyos, ang siyang magkokontrol sa ating puso at buhay. Kaya salamat sa Panginoon, it's always the Lord Jesus Christ na nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Just keep on, brethren. Don't quit. Just keep on trusting the Lord. And you will have peace when you pray to the Lord and depend on Him sa kanyang promises at sa kanyang sovereignty ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you once again sa iyong biyaya at pagpapala. We pray, Panginoon, for the peace of Jerusalem, and also, Panginoon, sa kaligtasan po ng mga Hudyo. At Panginoon, dalangin namin ng kaligtasan po ng bawat isa't nawa po ay wala na pong mamatay, wala na pong masaktan sa giyera po ng mga nangyayari po pag-atake ng Iran sa Israel. I pray, dear God, that you please kayo pong gumawa at mag-control ng lahat ng mga bagay. At alam po namin, there is a purpose bakit patuloy na pinababayaan mo na magkaroon ng giyera ang Israel. Of course, for them to trust you, for them to see you na ikaw talaga ang pag-asa po nila, Panginoon. Kaya po ang dalangin namin, ang basbas mo po, maging ang mga believers doon po sa Israel, kayo po magpala, maging ang bansang Israel, ang Jerusalem, pagpalain mo po. Panginoon, dalangin po namin maging ang ministry po doon ng Project Nehemiah, ang ministry po, Panginoon, ng mga churches doon. We pray, Panginoon, ang iyong biyaya, pagpapala po sa kanila. At maging dito po sa aming bansa, kayo po ang gumawa at kumilos sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang puso ng aking mga kapatid, ang buhay ng aking mga kapatid, na sometimes merong worry, may kaguluhan, may problems, may mga difficult situations na mga kinakaharap ng aking mga kapatid. Kaya po, Panginoon, we pray ang iyong biyaya sa bawat isa. Nangkin po namin ang tagumpay, ang iyong patuloy na paggawa. Just help us, O Lord, to always depend on you in your promises and in your sovereignty. Help us, O Lord. Thank you very much for everything. Patuloy po kayong kumilos sa bawat tahanan, sa bawat puso. Patuloy po kayong gumawa sa bawat church. Inaangkin namin ang tagumpay. Lord, thank you sa kapayapaang ibinibigay mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. God bless you po mga kapatid at pagpalain po kayo.